Sabi ko na hindi na naman ako nagkamali. Unang kita ko pa lang sa babaeng niya nung ini-interview siya ni Maharlika. Sabi pa nga ni Maharlika, may pasabog, watch ka, mother. Ganyan. Di watch naman ako. Nag-umpisa na si Maharlika. In-interview niya na, pinakilala niya na si Kati Binag. Nung nagsasalita na siya, mga ilang minuto pa lang yun tinigil ko. Tapos nung natapos na yung interview niya, minessage ko si Maharlika at tinawagan niya yata ako ni Maharlika or tinawagan ko siya, parang gano'n. I-review ko dun sa signal namin. Sabi ko, hindi ko siya bet. Hindi ko gusto yan. Mag-iingat ka. Kati, nabasag ako sa gitay. Ang dami mong linokong tao. Ang dami mong pinaasa. Diba? Sinira mo masyado yung presidente kahit hindi mo naman talaga alam at wala kang ebidensya. Magkano ako dyan, girl? Yun yung mga panahon na down ka, naghihirap ka kasi binawi daw sa'yo. Sinabi mo yan binawi sa'yo yung ganito, yung ganyan. Diba? Pati yung kotse. Tapos banal-banalan ka, siging labas mo ng words of God. Pag nagpunta ka ng Instagram mo, pag nagpunta ka ng Instagram ng babaeng yan, puro words of God ang mababasa nyo, pati rin sa Facebook niya. Tapos sinungaling ka. Diba? Sumikat ka dahil sa USB. Ito, tandaan mo to bilang isang matagalang vlogger, dapat yung consistency, yung credibility, wag na wag mong sisirain. Dahil walang maniniwala na sa'yo. Sumikat ka dahil sa USB na ibinahagi mo sa 100 mahigit na tao. Nasaan? Nasaan yung USB? Na ilalabas mo sa tamang panahon. Dumating pa nga yung time na sinisisi ka na kaya nakulong si Digong. Dahil sa kaetyosan mo, di ba? Eto. Pag sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. First and foremost, di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking proteksyon. Ay, dahil. Lalabas yan sa tamang panahon at yung tamang panahon na yon is merong may mga nakakaalam kung kailan at kami na lang yon. Yung mga nagko-call niya ng mga troll kasi gusto nyong parang clickbait yan. Gusto nyong kumagat ako sa inyong mga pain para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin, ang aming strategiya para anuman ang... Ano daw? Gusto daw nating siyang pasakayin. Clickbait daw. Bakla! Ikaw ang nagpasakay sa mga tao dahil ikaw ang nagsabi, ikaw ang nagsabi na may hawak ang USB. Hoy, Diyos ko, bubayla. Alam mo ngayon ka nalaman na bubayla ka talaga. Bubayla ka na, sinungaling ka pa. Para hindi nyo malaman. Ay, clickbait nyo lang niya kasi gusto niyo malaman yung aming estratehiya. Lumabas din sa bibig mo na strategy. Diba? Serang pala ka Pinaniwala mo si Maharlika. Ito naman si Maharlika, naniwala. Sinabi ko sa iyo yan, Maharlika, na huwag kang maniniwala sa babaeng yan, hindi ko siya bet. Unang kita ko pa lang, hindi ko siya gusto. Inconsistent. Lalo na yung sinabi niyang na-rape siya nung 16 years old siya ng kaibigan ng kuya niya. Interview niya dun sa the third floor. Ang sabi niya, na-rape siya nung 16 years old siya ng kaibigan niya, nagiinuman daw sa bahay. Yung kasama siya nagiinuman with the friends of her brother. Tapos bumili daw ng yelo. Yung mga kaibigan. Naiwan daw yung nang rape sa kanya na kaibigan ng kuya niya. Ano? Ang gulo. Ilan kayo nagiinuman? Unang tanong.
ilang kayo nagiinuman? 3, 4, 5, 6, 7, o 3 lang kayo, yung kuya mo, ikaw, at saka yung rape sa'yo. Kung kuya mo, ikaw at yung rape sa'yo, yung kuya mo yung bibili, may iwan kayo. Pero hindi papayag ang kuya mo kasi ang press release mo, protektado kanya. Tandaan mo yan ha, lalabas ko yan, yung video yan na sinasabi mo na protektado ka ng kuya mo. Pangalawa, kung 5, 6, o 7 kayo, sasama pa ba naman ang kuya mo na bumili ng yelo at iwanan kayo nung nang-rape sa'yo? My God, alam mo kung ikaw yung nakaupo sa courtroom at ako yung magtatanong, papahuli agad kita sa pulis kasi ang tsaka ng mga sagot mo, girl. Inconsistent ka. Dahil kung ako yung kuya mo at poprotektahan kita, hindi kita iiwanan. Kaya wag ka nang umeksena na bumili sila lahat ng yelo. Doon pa lang, ang tagal ko nang hinihintay itong panahon na to na magsalita dyan sa mga inconsistencies mo. Nakakaloka ka. Tinatanong sa'yo, USB, iba yung sinasagot mo. Hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Ayun, same. Yun lang, narinig ko kay Amy na nagdodroga siya. Narinig niya lang. Mataas yung mga kasamahan niya, na sobrang siyang bumod na sa drugs. Meron pa nga na minsan Meron pa daw nga na daw. parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kaguluhan. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo. Diyos ko, girl, hindi kita kinaya. Ang totoo niyan, hindi ko kinaya si Cathy Binag. Naloka ako sa'yo. Ang eksenang lumalabas tuloy ngayon, pinaganda mo lang yung pangalan ni Marcoleta. Yun. Dahil sa tuwing lumalabas ka sa interview, hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo si Marcoleta. Puro ka Marcoleta, Marcoleta. At ngayon staff ka ni Marcoleta. Diba? Pakakainin nyo at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niyo yung nangyayari pero wala siyang ginagawa until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Unang-unang senator ko talaga, nakikita niyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Sobra ko siyang love. Talagang may paninindigan. And you know, ano siya like nung sa Pero tandaan mo, sumikat ang pangalan mo dahil sa USB na hawak mo na gumagamit ang presidente at ang first lady. Impeachment na tong sinasampa nyo. Nasaan yung USB? Ba't ganyan yung mga sagot mo? Sabi ko na insider to eh. Hindi ako nagkamali, insider. Yung mga galawan mo, hindi papasa sa akin, Cathy Binag. Hindi papasa sa akin yung mga galawan mong ganyan. Skuday! Eto pa. Ulitin natin yung tanong kanina na kung kailan niya ilalabas yung USB. Halatang halata ka, girl, na ino-operate mo si Kong Martin Romualdez. Tinatanong sa yung USB, ang sinugot mo tungkol kay Congressman Martin, nakilala mo siya. Bakla. Kung nandun ako sa harapan mo, itutulak kita. Yung magkasama tayo, tapos nagtatanggol-tanggol tayo, tapos yun yung sasagot mo, aalisin ko sa yung mic, nakakahiya ka. Sa group chat natin sa Die Hard nandoon ka. Hi. Nagtataka ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay Ma'am
kay Attorney Lopez yung issue na hinahamon ko kayo mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Sigaw ka mga tao. Yes. Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Nye. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Eh, nalulungkot ako. Kasi, alam niyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi ko kinaya yung eksena mo. Hindi ka nahiya? Yung nagsasalita ka sa harap ng maraming tao, ang tinatanong sa'yo yung USB kung kailan mo ilalabas. Tapos ang sinagot, sigaw pa yung mga tao, palakpak, pak! Siyempre, Diyos ko, bida-bida ka dun. Tapos ang sagot mo kilala ko si Martin Romualdez. Ulul, tigilan mo na nga ako, tigilan mo na kami. O ayan, pinaasa kayo na meron siyang USB hawak na gumagamit ang presidente at ang first lady. Anong petsa na? Impeachment na yung kinakasa. Hindi mo pa linalabas. So, ibig sabihin, operator ka. Kasama ka sa isang operation. Diba? Gipit na gipit ba? Kaya tinanggap mo? At saka pwede ba makiusap sa'yo, Cathy, na huwag mong sinasama ang Diyos sa katarantaduhan mo? Manahimik ka. Naku. Tanda mo na yung USB mo, yung pasok mo yun sa kipayla mo, visit ka. Chururut to sakbe. Tuwang-tuwa kayo, no? Na ano kayo na biktima. Chururut to sakbe. Ang alaman naman talaga, malinis. Yung iniwan lang kasi siya ng jowa niya na kung saan siya nabubuhay. Tapos kung ano na yung nilabas. Ay tayo. Bahala ka dyan, Mama Mary.